kailangan nating gawin once the articles of impeachment have been transmitted to the Senate. Pero ito nga, June 11, yun na nga yung Ayan, June 11, mukhang ito na sasabihin yung magpoprotesta sila. moment of truth di ba? Nasabi nyo nga, karamihan dapat pumunta doon sa Senado, talagang bantayan. Pero kanina narinig din ni Jing Magsaysay na salita si Senator Gatchalian, matutuloy that they can convene as an impeachment, as an impeachment court. Pero considering yung time, masyadong masikip very tight na yung schedule. At 'di ba, mangyayari pag nag-convene sila sa impeachment court, para nga ho sa akin, mga kababayan, kung ako lang masusunod, ba't biglang ikaw ang nasunod? Hindi, kung ako lang ang masusunod, mga bossing, masyadong tong na to masyadong, kumbaga, seryoso po itong impeachment na ito, mga bossing Sabi ko nga po sa inyo, bilyon-bilyon, milyon-milyong pera ng bayan ang kailangan ipaliwanag dito. Kung ako lang ho, mga kababayan, tuloy-tuloy hanggang sa ma-resolve natin kung malaman natin kung ano ang katotohanan. Walang tight-tight ang schedule. Unahin natin to. No? Dahil kapag ito na-resolve natin, isa sa number 1 na problema ng Pilipinas, na-resolve natin. Yung pagkawala ng pera ng bayang Pilipinas, na-resolve natin. Hinto muna lahat. Dito muna tayo pumokus. Di po ba? Tapos sasabihin sa atin ng mga senador, maikli na po konti na lang po oras, hindi na po kakasya sa oras natin Ano mangyayari doon sa bayan natin? Ganun na lang, tuloy-tuloy. Sige. Nakaw na lang ng nakaw. Total, ganun naman kapag naubusan ng senador ng oras, hindi na nila itutuloy yan. Wala na talagang mapag-uusapan na sa impeachment proper para dito sa 19 Congress kasi dito magpapadala lang sila uli ng summons, 10 days din, tapos 5 days sasagutin ng mga panel of prosecutors. So halos wala na. Ibig sabihin talaga yung 20th Congress, yun yung ang mag-handle na ng impeachment proper. Pero for now, may mga hakbang nga, yung mga resolution na baka pagbotohan in plenary, yun yung ikinatatakot ng marami na ano ang posible na parang kung may defiance, so may pagtalikod sa konstitusyon, Attorney Dino. Alam mo, nakalagay, ang dami nilang oras para magpasa ng mga panukalang batas. 3 taon sila dyan in every opening of the Congress, di ba? Ay hindi, ang pinagmamalaki ngayon ng mga congressman, mga senador. Pinagmamalaki nila, nako, ito po, napaka-importante po para sa ating mamamayan. Ano yun, sir? Ano yun, senator? Yan na po ba yung impeachment? Hindi. Napalitan na namin yung pangalan ng isang lugar doon sa... Grabe, sabi ng mga sa comment section, yan yung sinasabi nyong mas importante ang pagpapalit ng pangalan kesa i-discuss yung impeachment. Minsan lang may impeachment. In fact, ang nakalagay sa rules ng Senado, the moment na na-transmit yung impeachment, kailangan lang mag-hold ng trial at kung ito ay babangga doon sa kanilang legislative calendar, ang nakalagay sa sarili lang rules dahil nga urgent ito yung para bang may pananagutan yung pinakamatataas na opisyal sa atin, no? Ang nakalagay, i-suspend nila yung legislative calendar. Kita mo, tama din yung sinabi ko. Ihinto muna nating lahat. Kasi importante itong impeachment na ito. Importante ang mga i-discuss natin dito. Nakalagay sa sarili na lang rules. Nakalagay sa saligang batas na kailangan i-convene nila yung impeachment court, no? So hindi pwedeng excuse yung kanyang legislative calendar kasi meron silang duty according to the Constitution. Ngayon, kung ayaw nilang gawin yung trabaho nila, baka natatakot niya kasi kay Inday Sara Duterte. Biruin mo ba naman magbanta ng may bloodbath? Gusto niya ng bloodbath, di ba? Kailangan pumunta na tayo sa Kongreso, pumunta na tayo sa Korte. Ano ba yung pangatlong K, di ba? Na the most powerful tool of the people to make sure that there's going to be accountability, respect for the law, and yung kailangan i-uphold yung highest ideals natin as a nation. Kalsada na yung susunod, di ba? Kasi Kongreso, Korte, kalsada. Kalsada is the last resort, but they are leaving. Ito na, usapang kalsada na ho, mga kababayan. No, yung iba nga sabi, pupunta na tayo sa harap ng Senado. Sabi nung ibang mga nagko-comment. May dala daw po silang kandila. Tapos may isa pang dala. Kandado daw ho. Mga bossing, ipapadlock yung mga senador.
leaving the people with no other choice but to go to the streets and exercise our constitutionally guaranteed right to organize, our constitutionally guaranteed right to free speech. Yan ang Panigurado, yung mga nagsalita pong mga eskwelahan, mga magsisisama po yun, mga De La Salle, mga San Beda, yung mga Philippine Political Science, etc., etc. Panigurado din po, sasama din dyan yung mga ibang mga simbahan. Di po ba? pinakamataas na account na mekanismo ng taong bayan sa accountability. So pwede ba akong manawagan, no? Ang mga gathering na inoorganisa ng iba't ibang grupo, nakasapi po ako at ako yung pupunta doon. May ecumenical gathering and people's march sa June 9, 2025. O, June 9. Yung nabalitaan niya natin. 9:30 a.m. Maglalakad po kami from Film Center to Senate Gate. Ecumenical ito, magdarasal po tayo. Magkakaroon ng People's Ito mga kababayan, totoo pong totoo pong pagdarasal ito. No? Hindi po yung sasabihin, prayer rally. Tapos nakagana si dating Pangulong Duterte, tapos kapag ka nag-uumpisa na po yung rally, PI kayo, mga ganito kayo. Puro kasinungalingan naman yung sasabihin. Ito, totoo pong pagdarasal ang gagawin. Hindi po kagaya nung sinasabi nila, prayer rally, mautog. Tapos kapag ka narinig mo na yung mga sinasabi nila, puro mura na ho. Vigil, 5 p.m. to 9 p.m. June 10, 2025 doon sa gate ng Senado. At yung day of action Ay, wag na po kayong magdala ng padlock. Okay na po yung kandila na lang. Kasi may nakikita ako nagko-comment, pati daw po padlock. Ipapadlock daw yung mga senador. dahil ito yung sinasabi na araw na babasahin nila Yung supposedly articles, yung articles of impeachment. Pag hindi nila tinuloy yon, pag tinuloy ni Bato de la Rosa, ni Francis Tolentino, yung balak nila na pigilan ang impeachment trial, ang National Day of Action for Truth and Accountability, June 11, 2025, 1 p.m. to 5 p.m. Magmamarcha po tayo from Film Center to the Senate gate, no? Nananawagan po ako lalo Madami pong sasama dyan, mga bossing. Kung nandyan lang ako sa Pilipinas, malamang sasama ako dyan eh. Di po ba? Nasasalaula na po ang konstitusyon, mga kababayan. Although, meron pa silang ilang araw. Pero yung forthwith, shall forthwith, yung dapat dali-dali, agad-agad, yun po, binabaliwala na po yun. Ano po? Binabastos na po yun eh. lalo na doon sa mga kahenerasyon ko, sa millennials at Gen Z. Pinakita na natin na kaya nating i-impluwensyahin ang direksyon ng bansang ito. Hindi nila ini-expect yung pagkapanalo ng mga ibang kandidato at pagkatalo ng mga artista at iba't iba pang mga kandidato. Pero pinakita natin na we can move together. Yung Gen Z and millennials, 63% po yan ng voters. So nananawagan po ako lalo na doon sa Day of Action for Truth and Accountability, 1 to 5 p.m., June 11 to Sabi ni Luis Casamina, Hoy Mark Ramos, pabayaan mo silang ipadlock nila ang Senado. Huwag naman. Bahala kayo. No? 2025, Wednesday next week. Attorney Dino, may tanong lang. Attorney Partner ko. Dino, Oh. yung constitution natin, no, ang sinasabi dapat mag-convene agad ang Senado bilang isang trial court, no, constitutional court, para dun sa impeachment, no. Pero walang sinasabi ang constitution kung ayaw ng Senado mag-convene, no, bilang trial judges. Uy, ayaw pala ni Rodolfo matuloy yung impeachment. Pinapauwi pa ako para daw ako makatulong. Uy, sabi ko naman, nakakatulong naman ako dyan, ha? Walang impeachment na mangyayari. Anong kayabangan naman ang sinasabi mo? Meron nga daw. I-impeach daw si Inday Sara Duterte. Biruin mo yung mga malalaking eskwelahan. Yung malalaking eskwelahan nagsasalita. Mga lawyer. Eskwelahan na pinasukan dati ni Chis Escudero, UP. Sinasabi, hindi sila panig doon sa ginagawa ni Chis Escudero. Yung pinasukan ni Inday Sara Duterte, eskwelahan na San Beda, sila mismo nagsasabi, ituloy ang impeachment. Ano magagawa nyo pag sambayan ng Pilipino ang nagsalita? Di ba?
umuwi ka dito sa Pilipinas para makatulong ka, hindi nandiyan kasi. Ayoko nga. Dito lang ako. Bahala ka dyan. Diyan ka sa Pilipinas. Diyan ka sa Pilipinas, manggalaiti ka habang si Inday Sara Duterte ay nililitis o naiipit doon sa impeachment. Ngayon, nasa usapin pa din, madami pa din na nagtatanong, ano ang pwedeng gawin ng Korte Suprema? Kanina, sabi ni Attorney Sherwin Gatchalian, baka magkaroon ng constitutional crisis kasi co-equal ang Korte Suprema at hanggat maaari hindi makikialam. Pero part ba ng solusyon sa tingin mo Manghimasok ang Korte Suprema? Pwede ba silang pumasok in case ang Senado ay talikuran ang kanilang mandato na maging impeachment court? Well, with due respect to Senator Gatchalian, no, ang constitutional crisis will be brought about by the Senate's refusal, no. Hindi sila co-equal doon sa hindi nila sphere. Ang ibig sabihin ng co-equal and checks and balances, supreme ka in your own sphere. Ikaw na susunod doon sa naka-allocate sa iyo ng kapangyarihan ayon sa saligang batas. In terms of the interpretation of the law, ang supreme dyan ay ang Korte Suprema. So ibig sabihin, pagdating sa interpretasyon kung ano bang sinasabi ng saligang batas, kung sinasabi ng isang batas talaga na naipasa lang at hindi yung konstitusyon, Korte Suprema ang supreme. So Ano ibig sabihin yan? pwede. O, yun nga po yung sinasabi ni, sino ba? Ni Senator Panfilo Lacson, no? Kahit na daw po, 13 ang pumirma doon sa kalokohang pinagkakakana ni Bato de la Rosa. Kahit 13 daw ho, mga kababayan, ang pumirma doon. May isa na magsabi na, hindi tama to. Iakyat natin sa Supreme Court. May kapangyarihan na ang Supreme Court na mali ang interpretasyon nyo, Bato de la Rosa. Ituloy ang impeachment. Yun po ay ipinaliwanag ni Senator Panfilo Lacson. Kung sinabi ng Korte Suprema na trabaho mo yan at kailangan mong mag-convene, na Sino ang pwede magdala sa Korte Suprema? Oo, Si Risa Ontiveros, tsaka si Coco Pimentel, tingin ko ho. Korte Suprema ang Supreme, hindi pwedeng sabihin ng Senado, Supreme kami rin we can't, di ba? Ang Korte Suprema nga pwedeng utusan ng Presidente ng Pilipinas pagdating sa pag-enforce ng batas. Sino ang pwede At magdala sa pagdating Attorney Dino? tama, Sino ang pwede magdala sa Korte Suprema? Meron ngayon pending sa Korte Suprema, di ba? Meron ng petition for mandamus kasi naniniwala yung kami at yung ibang mga grupo at yung nag-file na ito ay ministerial duty ng Senado. Pagka na-receive mo ang articles of impeachment, mag-convene ka forthwith. Yung forthwith na yan, 4 na buwan ba? Ibig sabihin ng immediate? Hindi, Kachis, di ba, forthwith. Kachis, forthwith. Magpahinga muna. Tapos June 2. Tapos nung malapit na yung June 2, June 11 naman daw. Naku, bugbog sarado si Chis Escudero. Ano? Mga bossing. Doon naman po sa mga nagpupush na sinasabi, dapat si Chis Escudero ay kulong. Hindi po. Malabo po, mga kababayan. Meron po silang immunity, no? Bilang senador, mga bossing. Grabe na may 4 na buwan, nakapag-elect na tayo, nakapagkampanya na tayo, ang dami na natin pinag-aagawa bilang bansa, tapos yung Senado natutulog, di ba? So, hindi pwede yan. So, pero pumunta na tayo sa korte. It's taking the Supreme Court as well, di ba? Some time to do it. So, sabi ko nga, nagpunta na tayo sa korte, nagpunta na tayo sa Kongreso, saan na tayo pupunta ngayon, di ba? Okay. Sa akin, we really have to exercise our constitutionally guaranteed right to free speech and to organize. Okay. All right. Ang nakikita ko ho na kumbaga mga tatangge 13 kayo, mga nagsipirmahan diyan kay Bato de la Rosa dadaling ko to sa Supreme Court. It's either Coco Pimentel or sila Senator Ping Lacson, Tito Soto, or baka si Senadora Risa Ontiveros. Di po ba? Merong mga senador na pwedeng pumunta at magpasa sa Supreme Court, mga bossing, dahil hindi sila agree doon sa pinapapirmahan ni Bato de la Rosa na de facto dismissal ho.